Nalubog din ang mabababang lugar sa Quezon City at hindi po naging madali ang pag-rescue sa mga binaha dahil sa mga basura at kawad ng kuryente. Saksi si Bam Alegre. Matakip silim na at mataas pa rin ang baha sa barangay Bagong Silangan na magpasyang lumikas ang ilang residente. Kabilang sa kanila si Lola Victoria na isinakay sa sirang ref na ginawang balsa. Yan na nga, ilalagay na nga kami dyan, wala mahilo, hindi kami naglamig. Hindi namin buksan ang pinto rito dahil kung buksan namin, na umalis kami, mabubuksan, lalabas ang gamit namin. Ngayon, sa likod kami doon. Pag lubog namin sa, naku, pati ulo, nagbiting-biting na lang kami doon kung ano nung kahoy. Mabutit walang sawa ang mga volunteers sa pagpapatrolya sa mga binahang lugar. Ano mas matindi, ito o Ondoy? Ondoy. Kasi nung Ondoy, almost 24 feet ang taas ng tubig dito. Ngayon, mga 5 feet lang eh. Sakay na. Wala nang biyahe mamaya. Nanginginig na ang mga Pilipino. Habang tumatagal lumalalim, nagpas tao tsaka matinik. Alas 5 ng hapon pero may mga bahagi pa rin dito na lampas tao yung baha at malakas yung agos. Kaninang umaga pa nagpapabalik-balik dito yung rescue boat para iligtas yung mga bata, matatanda at maging yung mga babae. Pero yung mga haligi ng tahanan, naiiwan sa kanilang mga bahay para hindi raw sila manakawan. Marami pong sumasalis eh. Wala na kayo dati dito? Opo. Alam mo kasi dito, ang problema rito, pag ganyan nagbaha, mawala ka lang sa bahay mo, ubos lahat ang gamit mo. Di lang magnanakaw, pati mga basura, problema rin dito tuwing may baha. Sa kabuuan, mahigit 1,500 families ang lumikas sa mahigit 17 evacuation centers sa barangay. Pero sa kasagsagan ng ulan kaninang umaga, isang babaeng 3 taong gulang ang nasawi. Kasi po, yung magulang niya, naiwanan niya yung bata, nabitawan, kaya inanod. Nasa 500 families ang lumikas sa barangay Del Monte. Sa tindi rin ng baha, pahirapan ng pag-rescue lalo sa ilang nasa bubong na. Bukod sa makitid ang mga eskinita, halos sumasayad na rin sa ulo ng mga rescuer ang ilang kawad ng kuryente. Ganito rin sa barangay Tatalon. Ang mga taga-Philippine Coast Guard na rumesponde, prioridad sa pagliligtas sa mga bata at sanggol. Sa barangay Santo Domingo, ilang pribadong grupo na rin ang tumulong sa pag-rescue. Ang mga lumikas sa barangay Santo Domingo, Tatalon at Talayan sa Santo Domingo Church tumutuloy. Meron kaming resources, supplies, but very limited. So we are now relying on the generosity of people who will be donating. Basically, it's food, water, medicine. Mahigit 300 pamilya naman ang inilikas mula sa Roas District na nagmistulang malawak na ilog. Pero maraming residente ang ayaw magpalikas at kulang din sa gamit ang mga rescuer. At saan ka man tumingin sa Araneta Avenue, puro tubig baha. Lubog ang mga sasakyan. Kaya mga rescue boat, bangkang pangisda at amphibious vehicle ng Philippine Navy lang ang nakakatawid. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.